Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 321. Hinahamon ang isang Saint Beast ng mag-isa. City Lord Yang, pwede ko bang hilingin sa Blue Moon Bird na lumipad papunta sa gitna ng isla? Mayroon akong ilang bagay na dapat asikasuhin, sagot ni Yezuan. Sa sandaling sinabi niya ito, agad na sumigaw si Song Suijing sa alarma, Yezuan, ikaw. Sa gilid, nag-react din si Adjudicator Song at nagbago ang kanyang kutis. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Magtiwala ka sa akin, pang-aaliw ni Yezuan. Bagamat sinabi niya iyon, tumingin pa rin sa kanya si Song Suijing na may nag-aalalang ekspresyon. Tumigil sandali si Yang Kai. Pakiramdam niya ay may mali, at may hula siya sa kanyang puso. Ang munting brat na ito, maaari bang, naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili, pagkatapos ay tumango, sige. Kaagad, inutusan niya ang Blue Moon Bird na lumipad sa gitna ng isla. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa itaas ng kuweba. Ito ba ang pugad ng Flood Dragon? Isang grupo ng mga tao ang naglabas ng kanilang mga ulos sa kuweba. Senior Yang, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Habang nagsasalita si Yezuan, direkta siyang tumalon pababa mula sa taas na ilang daang metro. Bukod dito, tumalon siya sa mga catacomb. Natakot ang lahat, ngunit sa sumunod na sandali, nakita nila ang isang pares ng mga pakpak na namuo sa likod ni Yezuan. Hayaan mo akong makita kung gaano kalakas ang iyong Saint Beast. Si Yezuan ay nahuhulog pa rin. Direkta niyang inilabas ang bawang sword at itinutok ito sa madilim na kuweba para umatake. Boom! 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 Ang espada ay tumama sa mga pader ng bato ng kuweba, na nagpabagsak sa hindi mabilang sa kanila. Nagulat ang grupo ng mga tao sa likod ng Blue Moon Bird. Anong ginagawa ng brat na ito? Sinusubukan ba niyang akitin ang Sea Flood Dragon? Hindi, hamonin niyang mag-isa ang Sea Flood Dragon. Nililigawan niya si kamatayan, kahit ang Old City Lord ng orihinal na lungsod ay pinatay ng Sea Flood Dragon, ano ang gagawin niya? Nagtinginan ang lahat ng kakaiba kay Yezuan. Sa ganang kanila, nililigawan ni Yezuan si kamatayan. Sa kabilang panig, si Song Suijing at ang iba pa ay napabuntong hininga at nanunood ng may pag-aalalang ekspresyon. Posible ba talaga para sa isang Divine Core Warrior na hamonin ang isang Strength Realm Saint Beast? Sa sandaling ito, isang malaking tao ang mabilis na gumapang palabas ng mga catacomb. Ito ay ang Asher Sea Dragon. Ang Sea Serpent Dragon ay napakalaki. Ito ay hindi bababa sa 100 metro ang haba mula ulo hanggang buntot. Ang katawan nito ay natatakpan ng isang layer ng dark blue na kalistis, at ang bawat scale ay mas malaki kaysa kay Yezuan. Tumingin si Yezuan sa Sea Flood Dragon at mabilis na umatras ng ilang hakbang. Hinawakan niya ang 8 Desolate Sword sa isang kamay at maingat na tiningnan ang Sea Flood Dragon. Oo naman, gustong hamonin ng brat na ito ang Sea Flood Dragon ng mag-isa. Nagulat ang lahat ng nasa likod ng Blue Moon Bird. Nanood din si Kaiyang na may marangal na ekspresyon. Nakahanda na siyang kumilos. Umuungol. Gumapang palabas ng kuwebo ang Asher Sea Flood Dragon at umungol kay Yezuan. Ang mga umaalon na alon ng hangin ay nagpalipad ng malaking bahagi ng kagubatan sa likod ni Yezuan. Sa sandaling ito, biglang lumingon ang Sea Flood Dragon at tumingin sa mga mata ni Yang Kai. May pakiramdam ito na walang dapat ikabahala si Yezuan, ngunit may napakalakas na aura sa hangin. Gayunpaman, nang harapin ni Yezuan ang Sea Flood Dragon, nagsimulang kumulo ang 10,000 Beasts Bloodline sa kanyang katawan. Napakalakas ng pressure. Kung mayroong Earth Core Warrior dito, natatakot ako na hindi na siya makagalaw. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, talagang gusto niyang makita kung gaano kalakas itong Sea Flood Dragon, dahil kailangan niya ng bahagi ng Dragon Blood. Dugo ng Dragon. Tama iyan, dugo ng Dragon. Noong siya ay nasa Great Tang Dynasty, nakapasok siya sa Mortal Core Realm, at kasabay nito, na-upgrade niya ang kanyang bloodline sa isang mataas na ranggo. Matapos makapasok sa Heavenly Core Realm, may natuklasan siyang problema. Upang ma-upgrade ang kanyang 10,000 Beasts Bloodline sa isang Beast King Bloodline, hindi niya kailangan ng malaking halaga ng Blood Essence,
kailangan niya ng 3 bahagi ng Dragon Blood. Kahit na ang Flood Dragon ay may salitang dragon, sa pangalan nito, hindi alam ni Yezuan kung ang dugo ng Flood Dragon ay binibilang na Dragon Blood. Sa makatuwid, nais niyang malaman. Kung ang dugo ng Flood Dragon ay binibilang bilang dugo ng dragon, magagawa niyang i-upgrade ang kanyang 10,000 Beasts Bloodline sa isang Beast King Bloodline sa lalong madaling panahon. Umuungol. Ang si Flood Dragon ay nagpakawala ng malakas na dagandong habang ito ay humaharurot patungo kay Yezuan. Iniunat nito ang kanyang kuko sa harap, sinusubukang durugan si Yezuan. Bagamat napakalakas ng Strength Realm Holy Beasts, ngayon lang nakita ni Yezuan ang bilis ng Asher si Flood Dragon. Tinansya niya na pagkatapos makapasok sa Minor Heavenly Core Realm, dapat niyang maiwasan ang pag-ataking ito. I'm definitely not its match in terms of strength. That's why I can only rely on my speed. Saglit na nag-isip si Yezuan, pagkatapos ay ginalaw niya ang kanyang katawan at iniwasan ang pag-atake ng kuko. Pagkatapos noon, nakarating siya sa ibaba ng tiyan ng si Flood Dragon. 8 Desolate Wind Killing Formation, Heavenly Charge. Ang 8 Desolate Sword ay agad na nabasag at nabuo sa isang matalim na kuno, pagkatapos ay nag-drill ito patungo sa tuktok ng ulo ng si Flood Dragon. Bitik. Walang anumang kaliski sa tiyan ng si Flood Dragon, ngunit kahit na ganoon, walang epekto ang Heavenly Charge ni Yezuan. Tulad ng inaasahan ng isang Saint Beast, napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Muli, pinakawalan niya ang Heavenly Charge at inatake ang parehong lugar. Naramdaman ng si Flood Dragon ang Katie sa tiyan nito, kaya agad itong tumalikod at hinawakan si Yezuan gamit ang kuko nito. Swoosh! Si Yezuan ay napakabilis. Ang kanyang kuko ay muling humawak sa after-image ng si Flood Dragon. 8 Desolate Wind Killing Formation, Heavenly Charge. Muling pinakawalan ni Yezuan ang kanyang pinakamalakas na pag-atake. Matapos ilabas ang Heavenly Charge ng 3 beses, hindi pa rin siya makalusot sa depensa ng si Flood Dragon. Para naman sa Dan Essence sa loob ng katawan ni Yezuan, halos maubos na ito. Mabilis siyang lumunok ng isang tableta, at ang kanyang core energy ay agad na naibalik sa pinakamataas na kondisyon nito. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy niya ang pag-atake sa tiyan ng si Flood Dragon. Sa sandaling ito, ang mga lalaking iyon sa likod ng Asher Bird ay labis na nabigla na hindi sila makapagsalita. Akala nila ay nililigawan lang ni Yezuan si kamatayan, ngunit hindi nila inaasahan na talagang may kakayahan si Yezuan na labanan ang isang Saint Beast. Ang si Flood Dragon ay may hawak na buhay ng isang late Heavenly Core Warrior. Ngunit, nang makita nila ang natatarantang ekspresyon sa mukha ng si Flood Dragon, hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Tahimik lang silang nanunood. Ang bilis ng taong ito, kahit na hindi ito may kukumpara sa Physical Strength Realm, nalampasan na nito ang anumang ordinaryong late Heavenly Core Warrior. Kung makapasok siya sa Physical Strength Realm, kung gayon, nag-iisip din si Yang Kai sa kanyang isipan. Biglang nagkaroon ng malaking kaguluhan sa ibaba nila. Kinusat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingala, pagkatapos ay napagtanto niyang nabaliw na ang si Flood Dragon. Si Yezuan ay nagtatago sa ilalim ng tiyan nito at inaatake ito, at dahil hindi siya nito mahuli, lumilipad ito sa galit. Sok, luckily I have that 10% increase in movement speed, kung hindi ako makakasabay sa iyo. Si Yezuan na nasa ilalim ng si Flood Dragon ay bumulong sa sarili. Ngunit, mula sa simula hanggang ngayon, ginamit niya ang Heavenly Charge ng higit sa 10 beses, at inaatake niya ang parehong lugar. Magkagayunman, hindi pa rin siya makalusot sa balat ng si Flood Dragon. Mukhang kailangan kong maghintay hanggang sa makapasok ako sa late Heavenly Core Realm. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Ang kanyang kasalukuyang antas ng cultivation ay napakababa pa rin, at kung siya ay muling makalusot, hindi lamang tataas ang kanyang core energy, ang kanyang 8 Desolate Sword at 2 pang trump card ay tataas din. Kabanata 322. Ang Panginoon ng Lungsod, Yezuan. Forget it, I'll forget about it this time. Babalik ako after I break through. Naisip ito ni Yezuan at nagpa siya nakalimutan ang tungkol dito. Pagkatapos, tumakas siya mula sa buntot ng Asher Sea Serpent na parang kidlat at tumalon sa yungib. Agad niyang pinalamutian ng isang pares ng mga pakpak at lumipad sa kuweba.
Huminto sandali ang Asher Sea Serpent bago ito nagsimulang humabol sa kuweba. Nang makita ito ni Yang Kai mula sa itaas, inutusan din niya ang Blue Moon Bird na bumaba at hulihin si Yezuan. Ungol. Ang Asher Sea Serpent ay nagpakawala ng Dagandong. Ang katalinuhan nito ay hindi bababa sa katalinuhan ng isang tao. Kung makapagsalita ito, malamang na isumpa nito ang lahat ng 18 henerasyon ng mga ninuno ni Yezuan. Pinaglalaroan mo ba ako? Si Yang Kai, na nakatayo sa likod ng Blue Moon Bird, ay nakipagpalitan ng tingin sa Asher Sea Serpent, pagkatapos ay inutusan ng Blue Moon Bird na bumangon muli. Nakatitig sa kanila ang Asher Sea Serpent, na nagnanais na mapalago ang isang pares ng mga pakpak at habulin sila. Tuldok-tuldok. Ang Blue Moon Bird ay tumaas sa kalangitan at lumipad patungo sa Heavenly Water Continent. Matapos bumalik si Yezuan sa likod ng Blue Moon Bird, nakahinga siya ng maluwag. Sa kabutihang palad, nandoon si Yang Kai. Kung hindi, hinabol siya ng Asher Sea Serpent sa buong kalye. Hindi ko inaasahan na ang lakas mo ay bumuti ng ganoon kabilas, tumingin si Yang Kai kay Yezuan at hindi napigil ang sabihin. Narinig ito ni Yezuan at ngumisi. Mahigit kalahating buwan na ang nakalipas, muntik na siyang mamatay sa kamay ni Kui Linjiang. Gayunpaman, makalipas ang mahigit kalahating buwan, maaari na talaga niyang labanan ang isang Saint Beast level na Asher Sea Serpent. Ito ay tunay na nakakabigla. Sa sandaling ito, naramdaman din niya ang mga ekspresyon ng mga tao sa likod ng Blue Moon Bird. Halos lahat sila ay nakatingin sa kanya na para bang isa siyang halimaw. Yezuan, napakaganda mo. Isinubsob ni Song Suijing ang sarili sa mga bisig ni Yezuan sa harap ng napakaraming tao. Puno ng pagmamalaki ang maliit niyang mukha. Ipinakikita niya sa lahat na siya ay babae ni Yezuan. Sayang naman, umiling si Yezuan. Ang Asher Sea Flood Dragon na iyon ay puno ng mga kayamanan. Ang mga tendon ng dragon ay isa sa mga materyales para sa paggawa ng mga busog at arrow na artifact ng langit. Maaaring mapataas ng karne ng dragon ang pisikal na lakas ng isang martial artist. Kung ang mga buto ng dragon ay maaaring gilangin upang maging pulbos, maaari rin itong magamit bilang isang material na alchemy. Bilang karagdagan, mayroon ding balat ng dragon, kuko ng dragon, letigo ng dragon, at iba pa. Gayunpaman, nakapagdesisyon na si Yezuan. Papatayin niya itong si Serpent Dragon pagkatapos. Makalusot. Bagamat nagulat si Kai Yang sa lakas ni Yezuan, sa ilang kadahilanan, hindi siya masyadong nagtanong. Hindi nagtagal, bumalik ang Blue Moon Bird sa Heavenly Water Continent at lumipad pabalik sa unang pangunahing lungsod. Maraming puwersa ang nagtipon sa unang pangunahing lungsod. Lahat sila ay naghihintay sa pagdating ng bagong City Lord. Nandito silang lahat para makipag-ugnayan. Ang Blue Moon Bird ay dahan-daang bumaba, at bago pa man ito dumampi sa lupa, may nagtanong ng malakas, City Lord Yang, sino ang naging City Lord ng Guangjin City sa pagkakataong ito? Tama, sino ang nakakuha ng City Lord token? Yung City Lord Kui ba ng Yangling City? Tumayo si Kai Yang sa ulo ng Blue Moon Bird at lumingon kay Yezuan. Naintindihan din ng huli at humarap. Pagkatapos, sumagot si Kai Yang, siya ang bagong City Lord ng Guangjin City. Kasabay nito, siya rin ang bagong City Lord ng Lai Sky City dahil namatay ang City Lord ng Lai Sky City na si Luming sa City Lord Battle. Ano? Nang kumalat ang mga salitang ito, lahat ng libong tao dito ay nagulat. Kasama rin sa kanila si Kui Linjiang. Nang hindi niya makita ang kanyang ama sa likod ng Blue Moon Bird, nang inig ang kanyang puso. Kung hindi siya bumalik, ibig sabihin ay namatay siya sa City Lord Battle. Imposible, mas malakas ang tatay ko kaysa sa akin. Paano siya kukunin ng munting brat na ito at mamatay pa? Hindi makapaniwala si Kui Linjiang. City Lord Yang, paano ang tatlong City Lord? Paano ang iba? May nagtanong ulit. Tahimik na sumagot si Kai Yang, lahat sila ay patay. Ang mga hindi bumalik ay namatay lahat doon. Ang sagot na ito ay nag-iwan kay Kui Linjiang na ganap na natulala. Oo naman, namatay na ang tatay ko. Sa pagkakataong ito, ang City Lord Battle ay personal na pinili ng First City Lord, which is the Island of Death. Bago magsimula ang laban, binigyan ko sila ng 2 pagkakataon na mawalan ng bisa, ngunit hindi nila ito pinahalagahan, umiling si Kai Yang. Imposible, hindi namatay ang tatay ko. Isang medyo may edad na lalaki ang tumalon.
Siya ang City Lord ng Fallen Goose City, ang anak ni Shu Hanhai. Lumubog ang mukha ni Kai Yang at isang lumilipad na dragon ang namuo sa isang iglap. Sumigaw siya, "So, kinu-question mo ba ang mga salita ko?" Nang makita ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang lumilipad na dragon, pinilit niyang lunukan ang kanyang mga salita at nagmamadaling itinago ang kanyang mga kamao. "Panginoon ng lungsod Yang, pasensya na po, ako." Nang hindi na siya hinintay na magsalita, nagpatuloy si Yang Kai, "Sige, iyon lang para sa City Lord Battle. Mula ngayon, si Yezuan ang magiging City Lord ng Guangjin City at Lai Sky City." Panipi, ang City Lord ng dalawang pangunahing lungsod ay iisang tao. Ito ay nangyari noon sa kasaysayan ng Central State. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nangyari ang isang batang City Lord. Walang sinuman ang may mataas na pag-asa para kay Yezuan, ngunit, dahil si Yezuan ay nagawang tumayo mula sa mahigit 200 Heavenly Core Warriors, tiyak na mayroon siyang lakas. Pagkatapos noon, umalis na si Kai Yang. Pagkatapos noon, lahat ng mga kinatawan ng pamilya mula sa buong Central State ay lumapit kay Yezuan at binigyan siya ng mga regalo, sinusubukang magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Labis na kinasusuklaman ni Yezuan ang mga Regalong ito, ngunit nakakapagtaka. Nagustuhan ito ni Song Suijing, kaya siya ang tumanggap ng mga regalo. Para naman kay Kui Linjiang at sa dalawa pang City Lords, galit silang umalis. Pinandilatan ni Kui Linjiang si Yezuan ng may puot. Mayroon siyang ilang mga hula bago ito, ngunit hindi niya akalain na si Yezuan ang kukuha ng posisyon sa City Lord. Nangangahulugan ito na hindi niya kayang salakayin si Yezuan. Ang usaping ito ay natapos na. Kinuha ni Yezuan ang Guangjin City at Lai Sky City. Sa makatuwid, kailangan niyang pumunta sa dalawang lungsod na ito at sakupin ang City Lord's Mansion. Siyempre, bago iyon, binigyan niya si Kai Yang ng listahan ng mga pangalan. Dalawa lang ang pangalan sa listahan, Song Suijing at Adjudicator Song. Mula ngayon, hindi na kayang salakayin ng tatlong City Lords ng Upper Three City si Yezuan at ang dalawa pa. Ito ang tuntuning itinakda ng unang lungsod ng Panginoon. Kung sino man ang lalabag sa panuntunang ito, sila ay papatayin. Bago umalis, binigyan ni Kai Yang si Yezuan ng Heavenly Core Mount, na nagpapahintulot sa kanya na maglakbay ng mabilis sa Guangjin City. Matapos mamatay ang City Lord ng Guangjin City, nagpadala si Kai Yang ng grupo ng malalakas na mandirigma para sakupin ang City Lord's Mansion. Nang tumalon si Yezuan mula sa bundok, isang matandang lalaki ang agad na lumapit sa kanya. "Greetings City Lord, ako ang Pavilion Master ng Myriad Pavilion ng Guangjin City, Song Heng." Lahat ng walang kinalaman sa bagay na ito ay pinalaya sa City Lord's Mansion. Diretsyong sabi ng matanda, "Wow, ang bilis talagang kumalat ng balita." Nagulat si Song Suijing, na nakatayo sa likod ni Yezuan. "Dapat taga City Lord's Mansion ka. Hehe, may espesyal na paraan ng komunikasyon ng Myriad Pavilion ko, kaya naman mabilis kaming nakatanggap ng balita." Nakangiting sabi ni Song Heng. Sa katunayan, hindi talaga gusto ni Yezuan na maging City Lord, hinayla lang siya ni Xing Shuhai at ng iba pa. Noong una, inakala ni Xing Shuhai na maglalaban sila para sa kapangyarihan, kaya nakipag-ayos siya kay Yezuan para hatiin ito ng 50-50ths. Ngunit pagkatapos pumunta sa Death Island, tuluyan na itong nakalimutan ni Xing Shuhai. Kabanata 323. Mahulog. Pagkatapos kong maging City Lord, makakabili na ako ng forging at alchemy materials nang walang pagpipigil. Mabibili ko rin ang mga ito mula sa ibang mga lungsod. No wonder na napakaraming tao ang nag-aagawan para sa posisyon ng City Lord. Nag-isip sandali si Yezuan bago sumunod kay Song Heng. Si Song Heng ay kumilos bilang tagapangasiwa sa ngayon. Una niyang dinala si Yezuan at ang dalawa pa sa isang tagong lugar sa City Lord's Mansion. Ayon sa kanya, alam ni Yezuan at ng iba pang dalawa na ito ang treasury ng City Lord's Mansion. Pagkatapos na mamatay ang City Lord ng Guangjin City, agad kaming nakatanggap ng mga utos na okupahin ang City Lord's Mansion. Sa makatuwid, narito pa rin ang lahat ng nasa treasury na ito. Paliwanag ni Song Heng. Bagamat tinawag itong treasury, ito ay talagang isang maliit na silid na may higit sa 10 interspatial ring sa loob. Sinuri ni Yezuan ang mga interspatial ring at ibinuhos ang lahat sa Divouring Space.
Not bad, not bad. Sa kabuuan, mayroong 50 million top-grade crystals. Tumango si Yezuan ng may kasiyahan. Hindi siya makahingi ng sobra. Pagkatapos ng lahat, ito ay Guangjin City lamang at hindi Sun Hill City. Yezuan, ngayong ikaw na ang City Lord, paano mo ito pamamahalaan? Hindi maiwasang magtanong ni Song Suijing. Natigilan si Yezuan sa tanong na ito. Gusto niyang maging hands-off na boss. Ito, kuya, interesado ka ba? Biglang napangiti si Yezuan. Gusto mo ba akong maging Vice City Lord? Kalimutan mo na, hindi ako interesado. Umiling si Judge Song. Kung ganoon, makakabalik lang tayo sa Soaring Heaven Mansion at humingi ng tulong. Walang magawang sabi ni Yezuan. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Song Heng, Panginoon ng lungsod, maaari kong alagaan ito sandali. Okay, tulungan mo akong mangolekta ng ilang bagay. Sabi ni Yezuan at kumuha ng panulat at papel para magsulat ng maraming pangalan. Pagkatapos, iniabot niya ito kay Song Heng at sinabing, ipadala ito sa lahat ng malalaking lungsod. Isinulat ko na rin ang presyo. Kunin mo hanggat kaya mo. Una, kumuha ng 50 milyong kristal na may pinakamataas na grado. Nagulat man si Song Heng, hindi siya nagtanong at diretsyong umalis. Pagkatapos noon, dinala ni Yezuan si Song Suijing at Adjudicator Song sa Laikung City. Iniisip niya kung gaano karaming mga materyales ang mabibili niya mula sa mga teritoryo ng dalawang pangunahing lungsod. Pagkatapos ayusin ang mga bagay sa Laiskai City, bumalik si Yezuan sa Guangjin City. Nagpadala na siya ng mga tao sa Soaring Sky Mansion para imbitahan ang ilan sa kanyang mga senior at junior na kapatid na magaling sa management. Para naman kay Song Suijing at Judge Song, nagpatuloy sila sa paglilinang. Noong una ay inakala nila na magagawa nilang isara ang agwat sa pagitan nila ni Yezuan, ngunit hindi nila inaasahan na hanggang ngayon ang agwat. Sa makatuwid, pagkatapos kumuha ng ilang Zuan Beast Core, nagsimula silang mag-cultivate. Nagtataka ako, kapag lumabas sila mula sa kanilang liblib na paglilinang, sila ba ay nasa Initial Heavenly Core Realm, o sa Profound Heavenly Core Realm? Gayunpaman, tulad ng pagsisimula nila sa kanilang closed-door cultivation, sa City Lord's Mansion ng Yanglang City sa Central State. Damn it, pati si Father nahulog na. Paano buhay pa yung batang yon? Ang City Lord ng Sun Hill City, Kui Linjiang, ay malakas na nagmumura sa kanyang sariling tirahan. Kanina lang, pumunta siya sa Myriad Pavilion para mag-imbestiga, at nalaman niyang patay na talaga ang kanyang ama, at ganoon din ang kanyang anak. Ngunit, nang sinubukan niyang alamin kung sino ang pumatay kay Kui Feng at Young Master Yanglang, nalaman niya na kakailanganin niya ng astronomical na dami ng pinakamataas na grade crystals para malaman. Kaya naman galit na galit siya. Matapos magmuni-muni ng ilang sandali sa kanyang tirahan ay lumabas na naman siya. Sa pagkakataong ito, muli siyang pumunta sa Myriad Pavilion. Dumiretso siya sa Pavilion Master ng Myriad Pavilion ng Yanglang City at ipinagkatiwala sa kanya ang isang gawain. City Lord Kui, sigurado ka bang gusto mong ipagkatiwala sa akin ang gawain ng pagsira sa Soaring Sky Mansion? Nagtatakang tanong ng Pavilion Master ng Myriad Pavilion ng Yanglang City. Oo, magkano ba kailangan mo? Tumango si Kui Linjiang. Kailangan kong tanungin ang aking mga nakatataas. Pagkatapos sabihin iyon, umalis ang Pavilion Master ng Myriad Pavilion ng Yanglang City. Hindi nagtagal, bumalik siya at nagulat ng isang numero. 1 trilyong kristal na pinakamataas na grado. Ang bilang na ito ay halos matakot kay Kui Linjiang hanggang sa mamatay. 1 trilyong kristal na pinakamataas na grado. Anong biro? Bilang City Lord ng Yanglang City, isa sa Upper 3 Cities, si Kui Linjiang ay mayroon lamang mahigit 100 milyong pinakamataas na grade crystals. Ngunit, para sirain ang Soaring Sky Mansion, kailangan niya ng 1 trilyon. Pinagtatawanan mo ba ako, na si Yezuan ay ang City Lord ng dalawang pangunahing lungsod, ngunit ang Soaring Sky Mansion ay walang kahit isang Heavenly Core Warrior? Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Gulat na tanong ni Kui Linjiang. Dati, mayroong 4 na Early Heavenly Core na mandirigma sa mansyon ng mayor ng Yanglang City, ngunit lahat sila ay namatay sa Heavenly Yuan Sect. 3 sa kanila ang pinatay ni Yezuan mismo. Pagkatapos noon, gumastos siya ng malaking halaga para kunin ang 3 halimaw ng Secluded Mountain,
ngunit namatay silang lahat sa isla ng kamatayan. Matapos marinig ang tungkol dito, umalis kaagad ang lahat ng Heavenly Core Warriors sa kanyang mansyon. Kaya naman wala siyang magagamit sa ngayon. Ang presyo ay binigay ng mga nakatataas, kahit ako hindi ko alam kung bakit ang taas. Ngunit, maaari kong bigyan ka ng isang palakaibigang paalala, ang Supreme Elder at Sect Chief ng Soaring Sky Mansion ay parehong nakapasok sa Early Heavenly Core Realm. Sabi ng Pavilion Master ng Myriad Pavilion ng Yanglang City. Early Heavenly Core Warriors lang sila. Isang malamig na senggal ang pinakawala ni Kui Linjiang. Hindi niya yun inilagay sa kanyang mga mata, pagkatapos ay tumayo siya at umalis. Dahil ang Myriad Pavilion ay ayaw gumawa ng anuman, kung gayon siya mismo ang gagawa. Pagkabalik sa mansyon ng mayor, tinawag niya ang kanyang rock at lumipad patungo sa Soaring Sky Mansion. Hindi niya ito kayang pakawalan, kung hindi siya nakaganti, baka may inner demon pa siya sa puso niya. Paghihiganti, gusto kong maghiganti, panipi. Pagkalipas ng ilang araw, lumipad siya pabalik sa Soaring Sky Mansion mula sa Yanglang City. Gabi na noon, tumayo si Kui Linjiang sa likod ng rock at tumingin sa maliwanag na Soaring Sky Mansion. Napuno siya ng galit, ngunit, nang malapit na siyang sumisid at patayin ang lahat sa Soaring Sky Mansion, bigla siyang nakakita ng isang figure na lumilipad sa langit. Ano? Nagulat si Kui Linjiang. Minulat niya ang kanyang mga mata at tumangala. Napag-alaman niyang may figure ng mga 100 metro sa harap niya. Pwede ba itong isang profound beast? May hula siya sa isip niya, saka agad siyang nagpakawala ng slash patungo sa figurang nasa harapan niya. Ngunit, sinong mag-aakala na ang slash na ito na sapat na malakas para pumatay ng isang Heavenly Core Warrior ay biglang lilihis sa landas nito at laslas sa kaliwa. Ngunit, ang maliwanag na liwanag mula sa kanyang core energy ay nagbigay daan sa kanya na malinaw na makita kung ano ang figurang iyon. Tao. Paano naging tao? Nagulat si Kui Linjiang. Nakita niya na ang figurang nasa harapan niya ay talagang isang tao. Isa pa, ito ay isang babaeng maputi ang buhok. Sa sumunod na sandali, may nakita siyang puting liwanag na kumikislap sa kanyang harapan. Pagkatapos noon ay nakaramdam siya ng malamig na sensasyon sa kanyang leeg. Nahiwalay ang ulo ni Kui Linjiang sa kanyang katawan, at nahulog ang kanyang katawan sa likod ng rock. Ang rock ay nagpakawala ng isang matinis na sigaw at tumakbo palayo sa takot. Nang mawala na ang kamalayan ni Kui Linjiang, may tanong pa rin sa kanyang isipan, sino itong babaeng may puting buhok? Kasabay nito, nang mamatay si Kui Linjiang, nakatanggap din ng mensahe ang Myriad Pavilion Master sa Yanglang City. Nang matapos niyang basahin ang mensahe, nanlambot ang buong katawan niya sa lupa. Kabanata 324. Instant Kill. Personal na nagpadala ng mensahe ang Pavilion Chief ng Myriad Pavilion, tiyak na napakahalaga nito. Nakasaad sa mensahe na dapat na pamunuan agad ng Pavilion Chief ng Myriad Pavilion ang kanyang mga tauhan at okupahin ang mansyon ng mayor, dahil patay na ang mayor ng Sun Hill City na si Kui Linjiang. Gulp! Nakalunok ng laway ang Pavilion Chief ng Myriad Pavilion. Parang may alam siya, pero saglit lang siyang huminto, saka agad na lumabas ng mansyon. Kinabukasan, lahat ng Myriad Pavilion sa Central Province ay nakatanggap ng parehong mensahe. Ang alkalde ng Sun Hill City ay namatay, at sa loob ng kalahating buwan, ang labanan ng alkalde para sa posisyon ng alkalde ay magsisimula. Nayanig ang buong Central Province. Dati, sa Guangjin City, ang mayor ng Lai Sky City ay namatay sa isang aksidente. Ngayon, kahit na ang alkalde ng isa sa 3 itaas na lungsod ay patay na, ano ang nangyayari? Kasabay nito, si Yezuan na nasa Guangjin City ay nakatanggap din ng balita mula kay Song Heng. Fuck, what happened to that Kui Linjiang? Wala pa namang ginagawa si Daddy, bakit ikaw mismo ang namatay? Hindi mapigilan ni Yezuan na magmura. Nang malakas, si Kui Linjiang ay ang alkalde ng isa sa 3 itaas na lungsod, at siya ang alkalde ng isa sa mababang 3 lungsod. Sa normal na mga pangyayari, hindi pinahintulutan si Kui Linjiang na atakihin siya. Ngunit, maaari siyang gumawa ng inisyatiba upang salakayin si Kui Linjiang. Ngunit, sinong mag-aakalang mamamatay si Kui Linjiang bago siya makaatake? Ano ang nangyayari? Sige, dahil patay na si Kui Linjiang, sigurado akong ang 2 pang pangunahing lungsod ay interesado rin sa Sun Hill City.
Pagdating ng panahon, papatayin ko rin sila, pagkatapos. Sa pag-iisip na ito, hindi mapigilan ni Yezuan na mapangiti. Mukhang 5 sa 7 pangunahing lungsod sa Central Province ang mahuhulog sa kanyang mga kamay. Sa oras na iyon, titipunin niya ang lahat ng teritoryo sa 5 pangunahing lungsod upang bumili ng mga materyales, at ang pagpasok sa Late Heavenly Core na kaharian ay sandali lang. Sa loob ng kalahating buwang ito, napakapayapa ng Central Province. Matapos malaman ang nangyari sa Isla ng Kamatayan, 2 lang ang lalaki na dumating para lumahok sa labanan para sa posisyon ng alkalde. Ang isa ay ang mayor ng Wild Goose City, Shu Ji, at ang isa ay ang mayor ng Bamboo Thriving City, Mo Jingyuan. Pareho silang mga Late Heavenly Core na mandirigma. Nang marinig ni Yezuan ang balita, isang tusong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Tiyak na, ang alkalde ng 2 pangunahing lungsod na ito ay hindi makaupo. Makalipas ang kalahating buwan, dumating si Yezuan sa unang pangunahing lungsod sa tamang oras. Sa pagkakataong ito, dahil wala masyadong tao ang lumalahok sa labanan para sa posisyon ng City Lord, ito ay napalitan ng arena battle. Ang arena ay nasa labas mismo ng City Lord Manor ng unang pangunahing lungsod. Ngayon, hindi mabilang na mga tao ang bumaha sa numero 1 pangunahing lungsod. 3 Panginoon ng lungsod na nag-aaway sa Sun Hill City ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Karamihan sa kanila ay talagang nandito para makipagkita sa isang tao, at iyon ay si Yezuan. Ang balita ng pakikipaglaban ni Yezuan sa Saint Beast, ang Asher Sea Flood Dragon, ay kumalat na sa buong Central Continent. Sa makatuwid, ngayon, ang mga taong ito ay narito upang makita kung si Yezuan ay kasing lakas ng sinabi ng mga tsismis. Sa sandaling ito, sa labas ng City Lord Manor, nakatayo na si Yezuan sa ibaba ng arena. Si Song Suijing at Judge Song ay nasa pag-iisa pa rin, kaya siya ay dumating ng mag-isa. Naghihintay na sina Shuji at Mo Jingyuan sa iba pang 2 sulok ng arena. Nang matapos ang oras, agad na sumulpot si Kai Yang at lumapag sa gitna ng stage. Sa palagay ko ay malinaw sa lahat na ngayon ang labanan para sa posisyon ng City Lord ng Sun Hill City. Gayunpaman, mayroon lamang 3 tao na kalahok sa labanan na ito, kaya isang tao ang magpaalam. Tumayo si Kai Yang sa gitna ng arena at nagsalita. Ngunit sa sandaling ito, may biglang tumalon sa arena. Nalipat ang atensyon ng lahat sa taong ito. City Lord Yang, hindi na kailangang dumaan sa napakaraming problema. Hayaan mo akong lalaban silang 2 ng mag-isa. Mas simple ito. Ang taong umakyat sa entablado at naglabas ng kalokohan ay natural na si Yezuan. Sa pagpapakita pa lang niya ay agad siyang naging sentro ng atensyon. Baliw na. Marami ng mga babaeng nagsisigawan sa labas ng arena. Narinig nila na si Yezuan ay mayroon lamang isang kasintahang babae. At nadama nila na ang isang powerhouse na tulad ni Yezuan ay walang problema na pakasalan ng 8 o 10 sa kanila sa kanilang tahanan. Sa makatuwid, ang mga babaeng ito ay naririto upang maging pamilyar kay Yezuan. Sino ang nakakaalam, kapag hindi sinasadyang sumulyap si Yezuan sa kanila, maaaring magustuhan niya ang isa sa kanila. Gayunpaman, nang marinig ito ni Shuji at Mo Jingyuan, galit din silang tumalon sa arena. Arrogant brat, tingnan ko kung malakas ka gaya ng sinasabi ng mga sabi-sabi. Tama, dahil hiningi mo, tutuperin ko ang hiling mo. Umakyat sa arena ang 2 mapagkunwari na City Lords. Anyway, ito ang hiling ni Yezuan, kaya ano ang masama kung pumayag sila? Pagkatapos ng lahat, ito ay nauugnay sa teritoryo ng isang pangunahing lungsod. Hindi, ito ay nauugnay sa 3. Kung si Yezuan ay mamamatay sa arena battle na ito, ang kanyang Guangjin City at Laikongcheng City ay magiging walang may-ari na mga lungsod. Bagamat walang masabi sina Shuji at Mo Jingyuan, pagkatapos nilang tumingin sa isa't isa, pareho silang napagdesisyonan. Patayin si Yezuan. Pagkatapos, tukuyin ang nanalo at natalo. Mas mainam na patayin din ang kabilang partido. Nakita na ni Kai Yang ang lakas ni Yezuan noon, at hindi lang niya narinig ang tungkol dito. Kaya, agad siyang tumango at sinabing, okay, dahil sinabi na ni City Lord Ye, paano ako hindi papayag? Sa susunod na labanan, ang City Lord Ye ay lalaban sa City Lord Shu at City Lord Mo ng sabay. Kung mananalo si City Lord Ye, makukuha ng City Lord Ye ang Sun Hill City.
Panipi, kung matalo si City Lord Ye, ipaglalaban ito ng City Lord Shu at City Lord Mo. Sa arena battle na ito, kapag bumagsak ka sa arena, matatalo ka. Walang restriction sa buhay o kamatayan. Maliban doon, walang ibang rules. Pagkatapos magsalita ni Kai Yang, diretso siyang tumalon palabas. Tumingin siya sa 3 tao sa arena at nagpatuloy, kung handa ka na, pagkatapos ay maaari kang magsimula. Nang marinig ito, nagkatinginan din sina Shuji at Mo Jingyuan at sunod-sunod na naglabas ng mahabang espada. Pagkatapos, sumugod sila kay Ye Zuan. Ang arena ay hindi masyadong malaki, 200 metro lamang, ngunit ang material ay hindi karaniwan. Kakayanin nito ang pahirap ng 3 tao. Tumingin si Ye Zuan sa 2 taong nagmamadaling lumapit sa kanya, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Inilabas din niya ang kanyang 8 Desolate Sword nang hindi nagmamadali. Asterisk Kotcha. Nabasag ang 8 Desolate Sword, naging 8 matalim na talam na tumusok sa hangin. Para sa isang master ng antas na ito, ang layo na 200 metro ay isang bagay ng isang kisap mata. Matapos makalusot si Ye Zuan, ang hanay ng 8 Desolate Wind Slaughter Array ay pinalawak sa 100 metro. Tahimik siyang nakatayo sa pwesto. Hindi niya pinaghiwalay ang 8 talam, ngunit direktang kinokontrol ang mga ito upang salakayin ang parehong tao. Ang taong ito ay ang City Lord ng Fallen Goose City, si Shuji. Sobrang bilis. Tulad ng reaksyon ni Shuji, ang 8 talam ay nagwalas na sa kanyang harapan. Pagkatapos, sa isang iglap, naputol ang kanyang leeg. Bago siya mamatay, isa lang ang tanong sa isip niya. Bakit ako? Tuldok-tuldok. Ang pagkamatay ni Shuji ay nangyari sa isang iglap. Walang oras si Mo Jingyuan para mag-react. Nagmamadali siyang lumapit kay Ye Zuan. Gayunpaman, nang sumugod siya sa harap ni Ye Zuan, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang leeg. Lumabas na pagkatapos na patayin ng 8 talam si Shuji, tumalikod sila at pinatay din siya. Nangyari ang eksenang ito sa loob lamang ng kalahating segundo. Hindi ito nakita ng mga audience sa labas ng arena. Nang mag-react sila, nakita nila ang 2 pool ng dugo sa arena at 2 bangkay na walang ulo. Instant kill. Kakapatay lang ni Ye Zuan ng 2 late Heavenly Core Warrior sa isang iglap. Kabanata 325. Ang pag-atake ng Saint Beast. Sai, hindi pa ako pamilyar sa 8 Desolate Wind Killing Array, isang tao lang ang kaya kong pumatay bago bumalik. Walang magawang sabi ni Ye Zuan. Sa panahong ito, patuloy siyang bumubuti, ngunit hindi pa rin niya mahati ang 8 blades sa 8 bahagi at ma-atake ang 8 kaaway. City Lord Ye panalo. Sa ibaba ng arena, si Yang Kai ay natigilan saglit, pagkatapos ay inihayag. Nang marinig ito, hindi naiwasang ipakita ni Ye Zuan ang isang matagumpay na ngiti. Dahil parehong pinatay niya sina Shuji at Mo Jingyuan, dapat na sa kanya ang Wild Goose City at Wild Goose City. Bang! Nag-react din ang mga tao sa labas ng arena. Hindi mabilang na mga tao ang nagsisigawan at naghiyawan. Ang lakas ni Ye Zuan ay nagulat sa lahat. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Yang Kai at tumalon sa arena. Maya-maya pa ay tumahimik ang mga tao sa labas ng arena. Mga binibini, ngayong patay na si City Lord Shu at City Lord Mo, ang kanilang mga pangunahing lungsod ay pag-aari na ngayon ng City Lord Ye. Mapagbigay na sabi ni Yang Kai. Wala siyang anumang interes sa mga pangunahing lungsod na ito, pagkatapos ng lahat, ang bawat lungsod ay may sariling myriad pavilion. Kahit na kunin ni Ye Zuan ang lahat ng 6 na pangunahing lungsod sa Central Province, siya pa rin ang magiging number 2 sa Central Province. Matapos marinig ang mga salita ni Yang Kai, muling naghiyawan ang mga tao. Si Ye Zuan lamang ang may 5 pangunahing lungsod, hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng Central Province. Para kay Ye Zuan, nalubog din siya sa sarili niyang pantasya. Mukhang malapit na ang pagpasok sa Late Heavenly Core Realm. Gayunpaman, sa mismong kapana-panabik na sandali na ito, biglang tumalon ang isang lalaki sa arena at lumapag sa tabi ni Yang Kai, pagkatapos ay may ibinulong sa kanyang tainga. Pagkatapos noon, nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Anong nangyari? Anong nangyari? Mukhang hindi maganda ang ekspresyon ni City Lord Yang. Malamang may masama. Ang mga nanunood ay lahat ng huhula. Na-curious din si Ye Zuan. Ano kaya ang nangyari na nagmukhang nak-e ng durian si Yang Kai na nasa Strength Realm?
Yezuan, sumama ka sa akin. Pagkatapos sabihin iyon ni Yang Kai, agad niyang tinawag ang kanyang mount, ang Blue Moon Bird, at tumalon dito. Labis na nagulat si Yezuan. Matapos iligpit ang Universe Rings ni Shuji at Mo Jingyuan, sinundan niya si Yang Kai. Nang marinig ang utos ni Yang Kai, lumipad ang Blue Moon Bird patungo sa hilaga. Lahat ng nasa ibaba ng arena ay nagkatinginan sa isa't isa na nalilito, hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari. City Lord Yang, anong nangyari? Sa likod ng Blue Moon Bird, hindi naiwasang magtanong ni Yezuan. Nang marinig ito, huminto sandali si Yang Kai bago sumagot. Ang Asher Sea Serpent Dragon na iyon ay biglang lumangoy sa Heavenly Water Continent at nagdudulot ng kaguluhan. Ano? Ang kay Yezuan ay ang Sea Flood Dragon ng kay Yezuan. Dumating ba ito para sa paghihiganti? Kasama ni Yang Lord Yang ang Blue Wind. Ay kasama ng Heaven's God Continent. Siguro kanina ko patanagalit, may kasalanang sinabi ni Yezuan. Ang isla ng kamatayan ay nasa dagat sa hilaga ng Heavenly Water Continent. Dati, nakasakay sila sa Blue Moon Bird para tumawid sa daan-daang imperyo sa Northern Region. Hindi ganoon kadali sa pagkakataong ito. Ang Sea Dragon na ito ay nagdala ng isa pang Sea Dragon kasama nito. Umiling si Yang Kai, isa pang Sea Dragon, Saint Beast din ba ito? Nagulat si Yezuan. Oo, isa itong Golden Black Sea Dragon. Ang defensive power nito ay mas malakas kaysa sa Sea Dragon. Natatakot ako na hindi ko kayang harapin silang dalawa ng mag-isa, kaya maaari lang akong humingi ng tulong sa iyo, mataimtim na sabi ni Yang Kai. Si Yezuan ay wala ring magawa, hindi pa siya nakakalusot, kaya natatakot siyang hindi niya kayang harapin ang Sea Dragon. Kung gayon, ang impormasyon bang ito ay ipinahayag ng unang lungsod ng Panginoon? Nagtataka na tanong ni Yezuan. Oo, sinabi sa akin ng City Lord. Ngayong nakatawid na ang dalawang Sea Dragon sa kalahati ng Northern Territory, malapit na natin silang makilala, tumango si Yang Kai. Kung gayon, bakit hindi mismo ang unang lungsod ng Panginoon ang gumawa nito? Tanong muli ni Yezuan. Umiling si Yang Kai, hindi ako masyadong sigurado. Masyadong misteryoso ang City Lord. Kahit ako ay hindi ko pa siya nakikita noon. Alam niya ang lahat tungkol sa Heavenly Water Continent. Ang bawat lungsod ay may kanyang doppelganger, na isang pape, ngunit walang nakakaalam kung nasaan ang kanyang tunay na katawan. Panipi, napakahiwaga. Hindi maiwasan ni Yezuan na ma-curious tungkol sa misteryosong First City Lord na ito. Sige, natatakot ako na malapit na nating makilala ang dalawang Sea Dragon na iyon. Ang Golden Black Sea Dragon na iyon ay may malakas na defensive power, pigilin mo ito sa ngayon, pupuntahan ko at haharapin ang Sea Dragon. Kapag tapos na ako, bibigyan kita ng isa sa mga bangkay nito. Ang Saint Beasts ay mayroong Saint Beast Soul sa kanilang mga katawan, at ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa pagpasok sa Spirit Realm mula sa Late Heavenly Core Realm. Kung makukuha mo ito, makakatipid ka ng maraming oras sa iyong paglilinang, sabi ni Yang Kai. Saint Beast Soul. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Marahil ay maaari siyang makalusot sa Late Heavenly Core Realm ng maaga. Lumipad sila saglit. Sige, makikilala na natin sila, humanda ka sa laban. Pagkaraang lumabas sa bibig ni Yang Kai ang mga salita, isang malakas na dagandong ang nagmula sa abot tanaw. Dalawang Saint Beast Flood Dragon ang sa wakas ay lumitaw. Ang isa ay ang Sea Dragon na nakalaban ni Yezuan noon, at ang isa ay isang Flood Dragon na may gintong baluti. Nang makita ng dalawang Flood Dragon sina Yezuan at Yang Kai, agad silang nagpakawala at sumugod sa kanila. Pumunta ka, sumigaw si Yang Kai at tumalon mula sa Blue Moon Bird, sa isang iglap ay damapo sa lupa. Mahigpit na sumunod si Yezuan sa kanyang likuran at tumalon mula sa Blue Moon Bird. Ang orihinal na plano ay hayaang pigilan ni Yezuan ang Golden Black Flood Dragon habang si Yang Kai ang humarap sa Sea Dragon. Pagkatapos nito, dahan-dahan nilang papatayin ang Golden Black Flood Dragon. Pagkatapos nito, hahayaan ni Yang Kai si Yezuan na pumili ng bangkay. Para sa Saint Beast Soul, lumaban tayo. Ipinatawag ni Yezuan ang kanyang 8 Desolate Sword at sinugod patungo sa Golden Black Flood Dragon. Ang Sea Dragon ay matagal nang inis ni Yang Kai, kaya kinaweyan nito ang mga kuko ng dragon nito at umatake. Noong nasa langit sila ngayon,
nakita ni Yezuan na ang bilis ng Golden Black Flood Dragon na ito ay halos pareho sa CC Dragon. Higit pa rito, mas malakas siya kaysa kalahating buwan na ang nakalipas, kaya hindi magiging problema para sa kanya na pigilan ang CC Dragon, basta't mapanatili niya ang kanyang aggro. Sa isang iglap nagpalitan ng suntok ang magkabilang panig. Sinimulan ni Yezuan na iwasan ang mga pag-atake ng Golden Black Flood Dragon ng buong lakas, paminsan-minsan ay iniikot ang kanyang ulo upang tingnan. Si Yang Kai ay isang Strength Realm Master at may lakas ng isang dragon, habang ang CC Dragon ay isang Saint Beast at may lakas din ng isang dragon. Gayunpaman, si Yang Kai ay isang tao kung tutuusin, kaya mas maliksi siya kaysa sa isang Saint Beast. Bawat suntok na ibinabato niya ay sapat na para magdulot ng matinding sakit sa CC Dragon. Kamangha-mangha, kaya niyang talunin ang CC Dragon sa isang suntok. Kung makapasok ako sa Strength Realm at sumama sa bloodline ng Beast King, iniisip ko kung gaano ako kalakas. Si Yezuan ay sobrang inggit, ngunit siya ay dalawang kaharian pa rin ang layo mula sa kaharian ng lakas, kaya kailangan muna niyang harapin ang dalawang Flood Dragon na ito. Kahit na si Yang Kai ay isang Strength Realm Master, wala siyang magandang sandata. Kung gumamit siya ng high-rank Earth Artifact sa pag-atake, malamang na masira ito pagkatapos ng ilang saksak, kaya ginamit ni Yang Kai ang kanyang mga kamao. Ang 8 Desolate Sword sa kamay ni Yezuan ay mapapabuti sa kaharian ng may hawak, kaya talagang gusto niyang ipahiram ito kay Yang Kai. Tinansya niya na kung hawak ni Yang Kai ang 8 Desolate Sword, ito ay katumbas ng paghawak ng Heaven Artifact. Sa oras na iyon, magiging mas madaling patayin ang CC Dragon. Kabanata 326. Mahusay na matanda. Asterisk Pong. Asterisk Pong. Asterisk Pong. Sa di kalayuan, kinakalaban ni Yang Kai ang Blue Sea Dragon. Ang Golden Sea Dragon ay matagumpay na nagalit ni Yezuan. Umuungal ito sa langit at patuloy na ikinakaway ang kanyang mga kuko sa pagtatangkang sunggaban si Yezuan. Gayunpaman, si Yezuan ay kasing liksi ng isang loach. Hindi siya nito mahuli. Umuungol. Sa sandaling iyon, umungal ng malakas ang Golden Sea Dragon. Iniwan nito si Yezuan at nagmamadaling pumunta kay Yang Kai. Hindi maganda. Lumubog ang mukha ni Yezuan. Nabawasan ang kanyang aggro. Masyadong mapanganib kung magsanib puwersa ang Golden Sea Dragon at ang Blue Sea Dragon. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling hinabol siya ni Yezuan. Ang kanyang misyon ay itigil ang Dark Gold Flood Dragon. Kung pinayagan niya ang Dark Gold Flood Dragon na makipagkita sa Azure Sea Flood Dragon, kung gayon ay nabigo siya sa kanyang tungkulin. Kung gusto mong dumaan, kailangan mo munang makalusot sa akin. Biglang tumalon ng mataas si Yezuan. Ang 8 Desolate Sword ay agad na nabasag at naging isang matalim na awl na tumusok patungo sa mga mata ng Golden Sea Dragon. Asterisk lang. Pumikit ang Golden Sea Dragon. Ang Heavenly Sword ay nag-drill sa mga talukap nito. Asterisk huhu. Kumamaw ito sa hangin, ngunit hindi pa rin nawawala. Ito ay isang delaying tactic lamang. Kung gusto ng Golden Sea Dragon na tulungan ang Blue Sea Dragon, tiyak na walang magagawa si Yezuan tungkol dito. Gayunpaman, determinado ang Golden Sea Dragon na tumulong. Si Yezuan ay talagang walang magawa tungkol dito. City Lord Yang, mag-ingat. Nagmamadaling sumigaw si Yezuan. Sa di kalayuan, agad na naintindihan ni Yang Kai nang marinig niya ang dumadagandong na tunog na papalapit sa kanya. Lubhang madilim ang kanyang mukha. Kung magsanib puwersa ang dalawang Sea Dragon, natatakot siya na kailangan niyang umatras. Gayunpaman, hiniling sa kanya ng unang City Lord na harapin ang dalawang Sea Dragon na ito. Kung hindi niya sila pipigilan, ang Central State ay nasa panganib. Ano ang dapat kong gawin? Mabilis na nag-iisip si Yang Kai, ngunit wala siyang maisip na solusyon. Kaya, maaari lamang niyang subukang patayin ang Blue Sea Dragon kasama ang dalawang Sea Dragon na nagsanib puwersa. Bagamat mapanganib, ito lang ang tanging paraan. Si Yezuan ay wala ring magawa. Inanyayahan siyang tumulong, ngunit ngayon ay wala pang kalahating minuto ay nabaliw na siya. Nag-iisip siya ngayon kung dapat niyang ipahiram ang 8 Desolate Sword kay Yang Kai. Gayunpaman, nang malapit nang magtulungan ang dalawang ahas, biglang dumaan ang isang bahid ng puting liwanag. Dumaan ito sa ulo ng Golden Black Serpent, at ganoon din ang ginawa ng Oceanic Serpent Dragon.
Sandaling natigilan sina Yezuan at Yang Kai, pagkatapos ay pinagmasdan nila ang ulo ng dalawang baha na dragon na walang awa na nadurog sa sahig. ZZZ. Agad na pinutol ang ulo, at tumalsik ang dugo ng dragon. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Nagmamadali siyang naglabas ng bote para kunin ang dugo ng baha ng dragon. Kinuha niya, pareho ang Asher Sea Flood Dragon Blood at ang Dark Gold Flood Dragon Blood. Panginoon ng lungsod, sa oras na ito, biglang sumigaw si Kaiyang sa gulat. Hindi rin namamalayan na lumingon si Yezuan at nakita ang isang figurang nakatayo sa hangin. Isang spirit realm expert. Gayunpaman, dahil ang taong ito ay nasa isang posisyon kung saan ang araw ay nasa likuran niya, kahit si Yezuan ay hindi makita ng malinaw ang kanyang mukha. Ang unang City Lord ay talagang eksperto sa spirit realm. Langit, nagulat si Yezuan. Isang spirit realm expert lang ang nakita niya noon, at iyon ay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na ginawang abuang nasugatan na wyvern sa Great Tang Dynasty. Ang isa pa ay ang First City Lord. Siyempre, ang dalawang taong ito ay maaaring iisang tao. Ang figure sa langit ay nagsimulang dahan-daang bumaba. Nakatuon sa kanya ang atensyon ni Yezuan at Kaiyang. Gayunpaman, nang ang figure ay bumaba sa 100 metro ang layo mula sa kanila, nakita ng dalawa ang kanyang mukha ng malinaw. Babae, nagulat si Kaiyang. Nagulat din si Yezuan dahil pamilyar na pamilyar siya sa babaeng ito. Mahusay na matanda. Tama, ang babaeng tumayo sa hangin at pumatay sa Oceanic Serpent Dragon at sa Dark Gold Flood Dragon ay ang dakilang elder ng Soaring Heaven Mansion, si Lin Wenyo. Hindi akalain ni Yezuan na si Lin Wenyo ay talagang eksperto sa spirit realm. Ang huli ay may napakaraming wyvern na lumilipad sa paligid niya. Sa sandaling ito, natigilan si Yezuan, hindi niya binilang ang bilang ng mga wyvern. Dahan-daang bumaba si Lin Wenyo mula sa langit. Tumingin siya kay Yezuan at bahagyang sinabi, kolektahin ang mga bangkay. Oh. Nang marinig ito ni Yezuan, lumunok siya ng laway. Pagkatapos ay masaya niyang tinipon ang mga bangkay ng Oceanic Serpent Dragon at ng Dark Gold Flood Dragon. Ito ang mga benepisyong ibinigay sa kanya ng Great Elder. Nagulat talaga siya at natuwa. Hindi niya akalain na ang Soaring Heaven Mansion, na walang kahit isang Heavenly Core Warrior, ay magkakaroon talaga ng isang Spirit Realm expert na naninirahan sa hiwalay. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Si Kaiyang ay isa ng eksperto sa Spirit Realm, natural na naiintindihan niya ang pagkakaiba ng Spirit Realm at Spirit Realm. Nahihiyang tumingin siya kay Lin Wenyo at sinabing, pagbati, Panginoon ng lungsod. Tumingin sa kanya si Lin Wenyo at sinabing, maaari kang bumalik muna. Oo. Hindi nang ahas si Kaiyang na magkaroon ng anumang pagtutol. Agad niyang tinawag ang Blue Moon Bird at umalis. Sa sandaling ito, tinipon din ni Yezuan ang dalawang bangkay ng Flood Dragon. Nagjogging siya papunta kay Lin Wenyo at gulat na sinabi, Great Elder, ikaw. Alam kong marami kang tanong, pero masasabi ko muna ito sa iyo. Ang kasalukuyang nasasakupan ko ay pilit na pinalaki ng iyong ama. Direktang sabi ni Lin Wenyo. Ama. Nagulat na naman si Yezuan. Pilit na itinaas ang kanyang kaharian sa Spirit Realm. Saang kaharian naroon si Yechong? Sige, balik na tayo sa Soaring Heaven Mansion. Si Lin Wenyo ay humakbang pasulong at humawak sa balikat ni Yezuan. Pagkatapos, pumailan lang siya sa langit at lumipad patungo sa Soaring Heaven Mansion. Halos mamatay si Yezuan. Naramdaman na lamang niya ang malakas na hangin na umiihip sa kanyang harapan. Napakalakas nito na halos mabali ang kanyang mga buto. Napakalakas ng hangin ito na hindi man lang niya maimulat ang kanyang mga mata. Ngunit alam niya na ang bilis ng pagdala sa kanya ni Lin Wenyo ay mas mabilis kaysa sa bilis ni Kaiyang sa lupa. At sa oras na mag-react siya, nakabalik na siya sa kawayang gubat ng Soaring Heaven Mansion. Damn, it took less than 10 minutes to fly from the Northern Territory to the Soaring Heaven Mansion in the Eastern Territory. Nakaupo ba ako sa isang rocket? Si Yezuan ay nabigla na. Masyadong mabilis ang bilis na ito. Direktang lumapag si Lin Wenyo sa harap ng kahoy na bahay kasama si Yezuan. Nagkaroon pa rin ng illusion array sa kagubatan ng kawayan. Nakita lang ni Yezuan ang hindi mabilang na orange-red na kawayan. Tumingin si Yezuan kay Lin Wenyo na nakaupo sa bench na bato at nagtatakang nagtanong, Great Elder, anong nangyayari?
Ipapaliwanag ko ng simple. Hindi ako orihinal na City Lord ng numero 1 pangunahing lungsod sa Central State, ngunit si Senior Shen Tulay ay umalis sa Heavenly Water Continent kasama ang iyong ama, kaya ako ang pumalit sa kanyang posisyon. Pagkatapos magsalita ni Lin Wenyo, kumuha siya ng isang bilog na salamin at sinabing, ito ang myriad mirror na naiwan ng senior na iyon. Hanggat ito ay nangyayari sa Central State, nakikita ko ito sa salamin na ito. Nang matapos siyang magsalita, may lumabas na imahe sa bilog na salamin. Dalawang tao ang lumitaw sa salamin. Ang isa ay si Song Sui-jing, at ang isa ay ang Adjudicator Song. Sila ay naglilinang sa pag-iisa. Ito, natigilan si Yezuan. Hindi nakakagulat na ang Myriad Pavilion ay omniscient. Ito pala ang nangyari. Kabanata 327. Palasyo sa ilalim ng lupa. May malaking formation sa ilalim ng Heavenly Water Continent, at itong Mirror of All Things ang pundasyon ng formation, kaya naiintindihan ko ang lahat sa pamamagitan nito. Kasabay nito, makakatulong ito sa akin na mahulaan ang ilang bagay, tulad ng pagsalakay ng 2 Flood Dragon sa Heavenly Water Continent. Paliwanag ni Lin Wenyo, nakikita ko, bahagyang tumanggo si Yezuan. Ang simpleng pagpapakilala na ito ay nalutas ang marami sa kanyang mga pagdududa. Hindi nakakagulat na hindi umalis si Lin Wenyo sa kagubatan ng kawayan sa loob ng maraming taon. Ito ay dahil kailangan niyang pangalagaan ang buong Heavenly Water Continent. Tila si Quilinjiang ay hindi lumabag sa anumang mga patakaran sa Heavenly Yuan Sect, ngunit dahil nakita ni Lin Wenyo na siya ay nasa problema, hiniling niya kay Quilinjiang na tumulong. Kung gayon Grand Elder, ang iyong hitsura sa pagkakataong ito, ay dahil. Nagtataka na tanong ni Yezuan. Dahan-daang sinabi ni Lin Wenyo, ang iyong ama ay umalis na sa Heavenly Water Continent. Dati, sinabi ko na kapag nakapasok ka na sa Spirit Stage 4, sasabihin ko sa iyo ang paraan upang lisanin ang Heavenly Water Continent. Nasa Early Heavenly Core Realm ka lang pero may kakayahan ka ng makipaglaban sa isang Saint Beast. Sa makatuwid, sa tingin ko kung makakalusot ka muli, magagawa mong pumatay ng Saint Beast sa lakas ng isang dragon. Panipi, so sinasabi mo na makakaalis ako sa Heavenly Water Continent nang hindi lumalagpas sa 4th Spirit Stage. Nagtatakang sabi ni Yezuan, ang realm ay hindi kumakatawan sa lakas. Kung gagawa ka ng panibagong tagumpay, magkakaroon ka ng kakayahang dumaan sa Deep Sea Underground Palace at magtungo sa Bloodcliff Continent, sabi ni Lin Wenyo. Deep Sea Palace. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Yezuan ang terminong ito. Anong klaseng lugar ang Deep Sea Underground Palace? Hindi ka ba makakasakay sa Zuan Beast at lumipad papunta sa Bloodcliff Continent? Tanong muli ni Yezuan. Dati, gusto niyang gawin ito, ngunit sa oras na iyon, masyadong mahina ang kanyang lakas. Bukod dito, hindi niya alam kung nasaan ang Blood Rock Continent, kaya hindi niya sinubukan. Sa pagitan ng Heavenly Water Continent at ng Bloodstone Continent ay ang Chaotic Astral Ocean. Kahit ang isang Spirit Stage powerhouse ay mamamatay kung walang ingat silang pumasok dito. Kung gusto ng Heavenly Water Continent na pumunta sa Bloodstone Continent, kailangan nating dumaan sa Deep Sea Underground Palace na ito. Higit pa, rito, ang Deep Sea Underground Palace na ito ay ang pinakadelikadong lugar sa Heavenly Water Continent. Maraming sacred beast sa loob. Kaya naman hiniling kong hanapin mo ako pagkatapos mong makapasok sa ika-4 na yugto ng Spirit Stage, paliwanag ni Lin Wenyo. Deep Sea Underground Palace, sabi ni Yezuan, Lin Wenyo, ang Heavenly Water Continent. Tumango si Lin Wenyo, tama, ngunit ang tatay mo ang nagpatuloy sa senior na iyon. Minsan na ring sinubukan ng senior na iyon, ngunit hindi siya nagtagumpay at napilitang umatras. Sa oras na iyon, mayroon na siyang lakas ng 2 dragon. Ang lakas ng dragon ng 2 dragon. Napalunok si Yezuan ng laway. Sa pagkakaalam niya, si Yang Kai ay nagtataglay lamang ng lakas ng isang dragon at kakapasok lang sa Strength Realm. Yang dalawa. Kung kahit ang isang napakalakas na mandirigma ay hindi makapasa sa pagsubok, paano niya ito gagawin kapag siya ay isang Early Heavenly Core Warrior? Yang nilin Yezuan ni Yang. Panipi, Ye Yang, 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 o kahit na, Yes, Was.
Ang unang yugto ng spirit stage ay ang gravity realm, ang pangalawang yugto ay ang aura realm, ang ikatlong yugto ay ang essence realm, at ang ikaapat na yugto ay ang spirit realm. Ayon sa alam ko, ang iyong ama ay nasa spirit realm na. Si Lin Wenyu ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Imposible iyan, paano maisilang ng Heavenly Water Continent ang isang spirit realm warrior? Hindi makapaniwalang sabi ni Ye Zuan. Sa gitna ng Heavenly Water Continent, ang Central Province, kakaunti lamang ang mga mandirigma ng Peak Heavenly Core. Matapos makapasok sa Peak Heavenly Core Realm, ang isa ay papasok sa Strength Realm, pagkatapos ay sa Spirit Realm, pagkatapos ay sa Soul Essence Realm, at panghuli sa Divine Soul Realm. Paano magkakaroon ng napakalaking agwat sa pagitan ng dalawang kaharian? Hindi rin ako sigurado. Bago ka ipanganak, dumaan na ang tatay mo sa Deep Sea Underground Palace. Pagkatapos mong ipanganak, bumalik siya. Narinig ko na siya ay malubhang nasugatan, at ang kanyang lakas ay bumalik. Ilang taon ang ginugol niya para gumaling at bumalik sa kanyang rurok. Pagkatapos noon ay umalis na siya kasama ang senior na iyon. Umiling si Lin Wenyu. Sinubukan ni Ye Zuan na ayusin ang kwento ng mag-isa. Nang bumalik si Ye Chong mula sa Bloodstone Continent kasama niya bilang isang sanggol, nakilala niya ang dating First City Lord. Pagkatapos noon, hiniling ng senior na ito kay Ye Chong na ilayo siya sa Heavenly Water Continent. Ngunit, si Ye Chong ay malubhang nasugatan sa oras na iyon, kaya kailangan niya ng ilang taon para gumaling. Kung bakit napakalakas ni Ye Chong, marahil ay dahil nakatagpo siya ng ilang uri ng pagkakataon. Kung ganoon nga ang kaso, kung gayon ang aking ina ay dapat na mula sa kontinente ng Bloodstone, nag-isip sandali si Ye Zuan, pagkatapos ay isang figure ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Muli siyang nagtanong, kung gayon, dakilang elder, alam mo ba kung sino ang senior na nagligtas sa akin sa Tang Dynasty? Walang magawang umiling si Lin Wenyu nang marinig niya ito, sinubukan kong imbestigahan ang taong iyon, ngunit walang ipinakita ang myriad mirror. Nangangahulugan ito na hindi siya katutubong ng Heavenly Water Continent. Dapat ay dumaan siya sa Deep Sea Underground Palace mula sa Bloodstone Continent. Isa pa, ayon sa kakayahan ng taong iyon, dapat man lang siya ay isang Spirit Realm Warrior. Kahariang Espiritu, inilibot ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Ang Heavenly Water Continent ay isang malayong lugar, at mayroon talagang dalawang Spirit Realm Warrior. Ito ay hindi kapanipaniwala, ngunit naunawaan din niya na malamang nakilala ng lalaking nasa edad na si Ye Chong. Kung hindi siya makakarating sa ganoong kalayuan tulad ng Heavenly Water Continent. Saglit na nag-isip si Ye Zuan, pagkatapos ay muli siyang nagtanong, kung gayon, ano ang dapat kong gawin ngayon? Break through, then go to the Deep Sea Underground Palace. Bagamat hindi mo ito madadaanan ng isang beses, maaari ka pa ring makakuha ng ilang karanasan. Sa iyong talento, hindi ka dapat nahihirapang dumaan dito. Sabi ni Lin Wenyu na may matalim na tingin sa kanyang mga mata. Tumigil sandali si Ye Zuan. Kasalukuyan siyang nasa Minor Heavenly Core Realm, at kung lalamunan niya ang dalawang bangkay ng Flood Dragon, maaaring makapasok siya sa Late Heavenly Core Realm. Ngunit, alam niyang hindi siya malayo sa Deep Sea Underground Palace. Kung gayon, Great Sect Elder, mayroon ka bang Heaven Rank Martial Arts dito? Sinubukan ni Ye Zuan na magtanong. Hindi, baka may ilan sa Deep Sea Underground Palace. May formation sa Deep Sea Underground Palace na pumipigil sa akin na makapasok, at tila ito ay itinayo ng isang mandirigma ng Soul Essence Realm. Tanging ang mga nasa Soul Essence Realm o ibaba lamang ang maaaring makapasok. Umiling si Lin Wenyu. Natuto lang siya ng High Rank Earth Rank Martial Art. Sige, pakiramdam ni Ye Zuan ay walang magawa. Dapat mayroong maraming magagandang bagay sa Deep Sea Underground Palace, at kung makapasok si Lin Wenyu, kung gayon siya ay magiging mayaman. Maaari mong patuloy na pagbutihin ang iyong cultivation. Halika hanapin mo ako kapag gusto mong pumasok sa Deep Sea Underground Palace. Isa pa, ang iyong fiancé at ang kanyang kapatid ay may napaka-espesyal na pangangatawan. Sa tingin ko ay malapit na silang makalusot sa Late Heavenly Core Realm. Sa oras na iyon, pareho kayong makapasok sa Deep Sea Underground Palace ng magkasama. Pagkatapos magsalita ni Lin Wenyu, ikinaway niya ang kanyang kamay. Pagkatapos noon, agad na nagbago ang tanawin sa harap ni Ye Zuan,
at lumitaw siya sa bokana ng isang kagubatan ng kawayan. Kahit wala kang heaven rank martial art, pwede mo man lang akong bigyan ng soul kong ilang stones. Kabanata 328. Nawala si Guan Yulan. Forget it, forget it. Let's do it ourselves. Bumalik tayo sa Central Province at sakupin ang tatlong pangunahing lungsod. Umiling si Yezuan, pagkatapos ay hinawakan niya si Wei Zhenchen at inilabas siya. Munting tiyan, bumalik tayo sa Central Province. Si Yezuan ay dinala niyang Kai pagkatapos ng labanan para sa posisyon ng alkalde. Ngunit pagkaraang mamatay sina Shuji at Mo Jingyuan, agad na inabisuhan ni Lin Wenyu ang Myriad Pavilion at kinuha ang mga mayor palace ng dalawang pangunahing lungsod. Habang lumilipad pabalik sa Central Province, ginamit ni Yezuan ang Devouring Space para putulin ang dalawang Flood Dragon. Ang Dragon Tendons, Dragon Skin, Dragon Flesh, Dragon Bones, Dragon Claws, at Dragon Penis ay pinaghiwalay lahat. Ang dahilan kung bakit hindi niya sila nilalamon ng diretsyo ay dahil ang Dragon Meat ay nakapagpapaganda ng pangangatawan ng isang mandirigma. Hindi ito gaanong kapaki-pakinabang sa kanya, ngunit malaking tulong ito kina Song Suijing at George Song. Tungkol naman sa Saint Beast Souls ng dalawang Flood Dragon, iningatan niya sila. Kapag nakapasok na sina Song Suijing at George Song sa Late Heavenly Core Realm, maaaring maging kapaki-pakinabang sila. Marahil, magiging kapaki-pakinabang din ang mga ito sa kanya. Hindi nagtagal, bumalik siya sa Central Province at kinuha ang tatlong mataas na lungsod. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na mangolekta ng walang limitasyong dami ng mga materyales sa panday. Ang mid at high rank earth tools ay monopolyo sa Central Province. Kapag napik na sila, kukunin sila ng Myriad Pavilion at ibibigay sa ibang pamilya. Sa makatuwid, magiging mahirap para sa isang buhong cultivator na makuha ang mga ito. Mayroong 7 pangunahing lungsod sa Central Province, at higit sa 100 malalaking lungsod. Ang order ni Yezuan na bumili ay kumalat sa buong Central Province. Pagkatapos niyang bumalik sa Guangjin City, dinalhan siya ni Song Heng ng napakalaking halaga ng forging materials. Agad niyang pinande ang mga materyales na ito sa mid o high rank earth tools, pagkatapos ay ibinigay ito sa Myriad Pavilion. Sa isang kisap lang ng mata, nakakuha na siya ng ilang 10 milyong high rank crystal stones. Papalapit na siya ng papalapit sa Late Heavenly Core Realm. Sina Song Suijing at George Song ay nakapasok na sa Early Heavenly Core Realm, at hindi magtatagal bago sila pumasok sa Late Heavenly Core Realm. Sa oras na iyon, lahat ng tatlong Late Heavenly Core Warrior ay pupunta sa Deep Sea Underground Palace na iyon. Hindi nagtagal, lumipas ang kalahating buwan. Sa nakalipas na kalahating buwan, gumugol si Yezuan ng hindi mabilang na mga kristal na may mataas na grado para bumili ng mga materyales. Halos lahat ng materyales ay nabili niya sa Central Province. Nawalan siya ng bilang kung ilang mid-rank at high-rank earth weapons ang ginawa niya. Sa anumang kaso, kahit na ang isang Mortal Core Junior ay magkakaroon ng mataas na ranggo na earth weapon. Dahil dito, isang hakbang na lang siya mula sa Late Heavenly Core Realm. Kasabay nito, sa loob lamang ng kalahating buwan, tinulungan ni Jiang Chen si Wei Zhenchen na makapasok sa Late Heavenly Core Realm, at gumastos siya ng 500,000 DevAr crystals. Isang hakbang na lang ang layo ni Wei Zhenchen mula sa pagpasok sa Strength Realm at pagiging isang Saint Beast. Makalipas ang kalahating buwan, lumabas sina Song Suijing at George Song mula sa kanilang liblib na paglilinang. Pareho silang nakapasok sa Late Heavenly Core Realm. Ngunit, malayo pa ang mararating niya bago siya makalusot sa Late Heavenly Core Realm. Kung ang isang Late Heavenly Core Warrior ay gustong makapasok sa Physical Strength Realm, kailangan muna niyang linangin ang kanyang core essence hanggang sa limitasyon nito, pagkatapos ay masira ang kanyang core at mabuo ang kanyang soul. Si Song Suijing at George Song ay nakalusot pa lang, at mahaba pa ang lalakbayin bago nila masira ang kanilang core essence. Sa makatuwid, ibinigay ni Yezuan kay Wei Zhenchen ang dalawang Dragon Strength Saint Beast Soul sa ngayon. Matapos lamunin ni Wei Zhenchen ang mga ito, sinimulan niya itong i-absorb sa kanyang storage space. Kapag natapos na siya, dapat ay makapasok na siya sa kaharian ng Saint Beast.
Matapos makalusot sina Song Suijing at George Song, bumalik sila sa liblib na paglilinang at nagsimulang sumipsip ng dragon meat. Pagkatapos noon, nakapasok si Yezuan sa late heavenly core realm isang linggo pagkatapos nilang pumunta sa liblib na cultivation. Ang kanyang kabuuang lakas ay muling tumaas ng isa pang antas. Sa ngayon, tinansya niya na kaya niyang labanan ng isang ocean flood dragon ng mag-isa, at maaari pa niyang patayin ito. Pagkaraan ng ilang oras, natapos na rin nina Song Suijing at George Song ang pagsipsip ng malaking halaga ng dragon meat, at nadagdagan ang kanilang pangangatawan sa limitasyon. Ang kabuuang lakas ng duo ay maraming beses na mas malakas kaysa dati. Kung magsanib puwersa sila, marahil ay makakalaban nila si Yezuan. Ang kabuuang lakas ng trio ay nalampasan ng Divine Core Realm. Ang kailangan lang nilang gawin ay ihanda ang kanilang mga sarili, at magagawa nilang tuklasin ang Deep Sea Underground Palace. Gayunpaman, dahil papalapit na ang bagong taon, nagpasya silang maghintay bago sila umalis. Sa ngayon, hindi lamang kumalat ang pangalang Yezuan sa buong Zhong Province, kumalat pa ito sa 4 na pangunahing rehiyon. Gayunpaman, ito ay kumalat lamang sa pagitan ng mga dinastiya. Ang isang maliit na kaharian tulad ng Profound Sun Empire ay hindi pa rin alam ang tungkol sa mga nagawa ni Yezuan. Sa tuwing babalik si Yezuan sa Profound Sun Empire, palagi niyang iniisip ang isang tao, si Guan Yulan, na inilabas ng sect chief ng Shattered Cloud Sect. Ngunit, hanggang ngayon, hindi pa bumabalik si Guan Yulan sa Shattered Cloud Sect. Sa makatuwid, nagpasya si Yezuan na pagkatapos ng bagong taon, pupunta siya kay Lin Wenyu at gagamitin ang all-knowing mirror para malaman ang higit patungkol sa kanya. Ang taong ito ay isang masayang taon. Alam ni Song Cheng at ng iba pa na si Song Suijing at Adjudicator Song ay aalis kasama si Yezuan. Sa makatuwid, nagpasya silang hayaan sina Yezuan at Song Suijing na magpakasal sa bagong taon. Bukod pa riyan, ang pakikipag-ugnayan ni Zhu Qingqing kay Yezuan ay kinansela sa parehong araw. Ito ay kanyang sariling desisyon. Masyadong malayo si Yezuan sa kanya. Pakiramdam niya ay si Song Suijing lamang ang kwalipikadong maging partner ni Yezuan, at siya lang ang makakasama ni Yezuan. Pagkatapos ng bagong taon, sa wakas ay naging 18 taong gulang si Yezuan. Kinabukasan, dinala niya si Song Suijing at Adjudicator Song pabalik sa Soaring Heaven Mansion. Sa labas ng kagubatan ng kawayan sa Soaring Heaven Mansion, maghintay kayong dalawa dito sandali, sabi ni Yezuan sa magkapatid. Sige, pumasok ka na. Masunerang tumanggo si Song Suijing. Alam din niya na si Yezuan lang ang nakita ng Grand Elder. Naglakad si Yezuan sa kagubatan ng kawayan. Kaagad pagkatapos, ang hanay ng ilusyon sa loob ng kagubatan ng kawayan ay nasira. Gayunpaman, hindi pa rin nakikita ng magkapatid sa pasukan ng maliit na bahay sa kagubatan. Nandito ka pala, bumukas ang pinto ng maliit na bahay at lumabas ang puting buhok na si Lin Wenyu. Grand Elder, handa na ako, ngunit bago yun, nais kong hilingin sa iyo na tulungan mo akong mag-imbestiga sa isang tao. Magalang na sabi ni Yezuan. WHO, takang tanong ni Lin Wenyu. Ang kanyang pangalan ay Guan Yulan, isang kaibigan ko sa Shattering Cloud Sect. Gayunpaman, lumabas siya upang magsanay at hindi pa bumabalik, kaya, sagot ni Yezuan. Hindi na nagtanong pa si Lin Wenyu at direktang kinuha ang all-knowing mirror. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ay walang reaksyon. Ito, nanginginig ang puso ni Yezuan. Walang reaksyon ang all-knowing mirror. Mukhang umalis siya sa Heavenly Water Continent o bahagyang kumunat ang noo ni Lin Wenyu. Patay. Idinilat ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagtanong, Grand Elder, maaari ka bang mag-imbestiga ng mas partikular? Oo, tumanggo si Lin Wenyu. Sa pagkakataong ito, ang all-knowing mirror sa wakas ay nagpakita ng isang imahe. Ang all-knowing mirror ay nagpakita ng isang malaking rock na may 3 tao sa likod nito. Isa sa kanila ay si Guan Yulan. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado nang walang kaunting pagbabago-bago. Ang kanyang mga mata ay mapurol at walang nakakaalam sa kanyang iniisip. Para naman kay Qing Yu, tahimik siyang nakahiga sa likuran niya. Para naman sa 2 pang tao, ang isa ay nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang isa naman ay isang maputi ang buhok na matandang babae. Tulad ng para sa nasa katanghaliang gulang na lalaki,
nakita na ni Yezuan ang isang larawan noon. Ito ay ang sect master ng Shattering Cloud Sect. Kabanata 329. Pagpasok sa Deep Sea Underground Palace. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang eksena. Lumipad sa itaas ng isang isla ang rock na sinasakyan nilang tatlo. Pagkatapos, dumaan ito sa isla. Ang bilis nito ay napakabilis na nalampasan nito ang mga reaksyon ni Yezuan at maging ni Lin Wenyo. Death Island. Bulalas ni Yezuan. Ang lugar na dinaanan ng rock ay ang lokasyon ng labanan ng City Lord, Death Island. Ang kuweba sa lupa ay ang pugad ng Asher Sea Serpent. Laking gulat din ni Lin Wenyo. Muli siyang nag-check at lumitaw ang isang petsa. Nang makita ni Yezuan ang petsa, agad siyang nag-react at sinabing, ito ang ikalawang araw pagkatapos niyang umalis sa Shattering Cloud Sect. Hindi niya naintindihan. Naalala niya na papunta pa siya sa South Forest City para sumali sa Imperial Capital Tournament. Ngunit sa oras na ito, nakasakay si Guan Yulon sa isang rock na mas malakas pa kay Lin Wenyo at dumaan sa Death Island. Natatakot ako na ang iyong kaibigan ay nakatagpo ng ilang problema, sa wakas ay nagsalita si Lin Wenyo. Great Elder, anong nangyayari? Gulat na tanong ni Yezuan. Sa aking palagay, ang batang babae na iyon ay kinulam ng kakaibang pamamaraan. Kung tungkol sa matandang babae na iyon, malamang na hindi siya simple. I'm guessing na dapat siya ay isang spirit stage expert. Hulaan ni Lin Wenyo, yugto ng espiritu. Isa pang eksperto sa spirit stage. Mayroon talagang tatlong eksperto sa spirit stage sa maliit na kontinente ng tubig sa langit. Kung gayon, bakit siya kinuha ng matandang babae? At bakit siya pumunta sa Death Island? Tanong ulit ni Yezuan. Hindi ako masyadong sigurado tungkol dito. Marahil, ang batang babae na iyon ay may espesyal na konstitusyon. Huminto sandali si Lin Wenyo, pagkatapos ay nagsabi, ang ating Heavenly Water Continent ay maituturing lamang na isang maliit na isla. Ang matandang babae ay malamang na mula sa mga isla sa paligid ng Heavenly Water Continent. Siya ay hindi sinasadyang dumaan sa Heavenly Water Continent at natagpuan ang iyong kaibigan. Dahil ang kanyang kaharian ay masyadong mataas, hindi siya nakuha ng Omniscient Mirror. Gayun din, ang pasukan sa Deep Sea Underground Palace ay nasa Death Island, na siyang pugad ng Asher Sea Serpent. Panipi, nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Ang pasukan sa Deep Sea Underground Palace ay ang pugad ng Sea Dragon. May limitasyon ang Omniscient Mirror na ito. Sa karamihan, makikita mo lang kung ano ang nasa Death Island. Wala kang makikitang higit pa doon. Sa makatuwid, ikaw mismo ang mag-iimbestiga sa bagay na ito. Inalis ni Lin Wenyo ang Omniscient Mirror. Tumango si Yezuan. Bagamat masamang balita ito, magandang balita pa rin na buhay pa si Guan Yulon. Kung gayon, mahusay na elder, alam mo ba kung mayroong anumang mga isla sa malapit? Tanong muli ni Yezuan. Umiling si Lin Wenyo, hindi ako sigurado. Ang alam ko lang ay ang Deep Sea Underground Palace ay patungo sa Bloodcliff Continent. Kung wala kang mapa ng dagat, maliligaw ka sa dagat. Mas mabuting sumuko ka sa ideyang ito. Hindi ako gagawa ng katangahan. Walang pakialam na sabi ni Yezuan. Ngayon lang, sinabi ni Lin Wenyo na ang matandang babae ay isa man lang eksperto sa spirit stage. Sa kanyang kakayahan, imposibleng maibalik niya si Guan Yulon. Kung handa ka na, mag-isa kang pumunta sa Death Island. Narito ang mapa ng Deep Sea Underground Palace. Dapat mong panatilihin itong mabuti. Ang Deep Sea Underground Palace ay isang napakalaking maze. Iisa lang ang paraan upang marating ang Bloodcliff Continent. Huwag kang maligaw doon. Habang nagsasalita si Lin Wenyo, naglabas siya ng isang sulat at ibinigay kay Yezuan. Kung nakikita mo ang iyong ama, tulungan mo akong ipasa ang liham na ito sa kanya. Isa pa, bago siya pumunta sa Bloodcliff Continent, dalawang salita lang ang iniwan niya, Imperial Palace. Panipi, Imperial Palace. Nakuha ko na, Panipi. Direktang inilagay ni Yezuan ang sulat sa devouring space. Ang Imperial Palace na ito ay talagang isang puwersa sa Bloodcliff Continent. Pagkatapos, umalis siya at nagtungo sa Central Region. Naibigay na niya ang 5 pangunahing lungsod ng Central Region kay Jiang Yu, Jiang Liu, at iba pa. Kasabay nito, nagtatag din sina Zhou Yan at Lin Shi ng bagong Soaring Heaven Mansion sa Central Region.
Sa tulong ng Great Elder, ang Soaring Heaven Mansion ay tiyak na magiging numero 1 sekta sa Heavenly Water Continent. Inihanda na nina Song Suijing at Adjudicator Song ang pagpasok sa Deep Sea Underground Palace. Nang malaman nila na ang pasukan sa Deep Sea Underground Palace ay nasa Death Island, nagulat sila. Umupo sila sa Wei Zhenchen at direktang lumipad sa ibabaw ng Death Island. Ngayon na ang Panginoon ng lugar na ito ay patay na, ang bilang ng mga profound beast sa isla ay dumami. Bumaba na tayo, sabi ni Yezuan kay Wei Zhenchen. Pagkatapos, nagsimula silang dahan-daang bumaba. Ang kuweba sa ilalim ng lupa na ito ay humigit kumulang 4 hanggang 500 metro ang taas. Napakadilim noon. Direktang ipinagpalit ni Yezuan ang napakaraming night pearls at galit na itinapon ang mga ito. Hindi nagtagal, lumiwanag ang buong madilim na kuweba sa ilalim ng lupa. Nandyan ang pasukan. Itinuro ni Song Suijing ang isang direksyon gamit ang kanyang mga payat na daliri. Si Yezuan at ang adjudicator na si Song Suijing ay tumingin sa direksyong iyon. Sure enough, may entrance na kasing tangkad ng 2 tao. Ito ay isang lugar na hindi nakapasok ang Azure Sea Serpent. Matapos makitang walang banta sa ibaba, mabilis na bumaba si Wei Zhenchen. Si Yezuan at ang 2 pa ay tumalon sa lupa. Pagkaraang ibagsak ni Wei Zhenchen silang 3 sa lupa, lumiit ito at tumalon sa balikat ni Yezuan. Fair na, sabi ni Yezuan at pinona ang daan papasok sa entrance. Napakadilim pa ng pasukan at patungo sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, na-explore na ni Yezuan ang passage na ito gamit ang kanyang supersonic bat bloodline. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad, sa wakas ay may nakita silang gintong liwanag sa harapan nila. Binilisan nila ang kanilang lakad at nakita nila ang isang gintong pinto. Deep Sea Underground Palace. Binasa ni Song Suijing ang mga salita sa isang tapyas na bato. Ang Deep Sea Underground Palace na ito ay itinayo ng isang senior na Soul Essence Realm. Ang interior ay komplikado at intertwined. Kung walang mapa, maliligaw ang isa sa loob. Napaisip si Yezuan sa kanyang puso habang naglalakad siya pasulong at itinulak ang pinto. Sakto na itinulak niya ng bahagya ang gintong pinto, naramdaman niyang umabot ang kamay niya sa kakaibang lugar. Tubig. Nagulat si Yezuan. Aye, bakit hindi umaagos ang tubig? Nagtatakang lumapit si Song Suijing at ipinasok din ang kanyang kamay. Sobrang kakaiba, hindi naman basa ang manggas ko. Hindi napigilan ni Adjudicator Song na sabihin. Gayunpaman, ang kutis ni Yezuan ay hindi maganda ang hitsura. This should be a formation. I guess na kung papasukin natin, bababa ang takbo natin. Sabi ni Yezuan at pumasok. Naramdaman niya na kahit wala ang epekto ng paghinga sa ilalim ng dagat ng Bladefish, magiging maayos siya. Pumasok din sina Song Suijing at Adjudicator Song. Oo nga, nakakahinga sila sa espesyal na tubig na ito, ngunit nabawasan ang kanilang bilis. Pagkatapos ng lahat, mayroong pagtutol. Siyempre, ito ay para lamang sa kanya at sa Adjudicator Song. Si Yezuan ay may bloodline ng Bladefish, kaya hindi siya pinaghihigpitan sa tubig. Nakakamangha, tumingin ka sa kisame. Tumangala si Song Suijing at sinabi. Tumangala si Yezuan at nakitang transparent ang kisame. Nakita nila ang mga isda na lumalangoy sa itaas. Hindi lang iyon, may nakita rin silang alimango na lumalangoy. Mukhang ang banta nitong Deep Sea Underground Palace ay nagmumula sa mga santo beast sa dagat. Mabagal na sabi ni Yezuan. Naglakad silang 3 papunta sa Deep Sea Underground Palace. Sabay sarado ng pinto sa likod nila. Bagamat sinasabing ito ay nasa ilalim ng dagat, ang pagbuo sa itaas ay naglalabas ng liwanag, kaya't ang daanan ay hindi gaanong naiiba sa labas. Ang unang impresyon ni Yezuan sa Deep Sea Underground Palace ay isang aquarium. Gayunpaman, ang lumulutang na seaweed sa ilalim ng sulok ng daanan ay nagpaunawa kay Yezuan na ito ang Deep Sea Underground Palace. Yezuan, may 3 landas dito. Alin ang dapat nating puntahan? Tumingin si Song Suijing sa paligid at nagtanong. Itinuro ni Yezuan ang unang landas at sumagot, kung makatagpo tayo ng sanggang bahagi ng kalsada, kailangan lang nating pumunta sa kanluran. Bagaman mahirap makilala ang silangan at kanluran sa ilalim ng dagat, mayroon siyang kumpas sa kanyang kamay at hindi mawawala. Kabanata 330, Pangangaso ng Saint Beast.
Gayunpaman, isang oras pagkatapos nilang makapasok sa Deep Sea Underground Palace, sa wakas ay nakatagpo sila ng isang makapangyarihang nilalang. Anong mali? Nagtatakang tanong ni Song Suijing habang hawak ang kanyang Ice Crystal Sword. May malaking tao sa sulok, nararamdaman ko. Dahan-daang sumagot si Ye Zuan. Ang kanyang supersonic bat bloodline ay maaaring makaramdam na ang nilalang na ito ay isang octopus, at ang kanyang myriad beast bloodline ay maaaring sabihin na ito ay isang saint beast. Tumingin din si Song Suijing sa harap at nakakita ng ilang galami na nakaunat mula sa sulok. Pinakaayaw ko ang mga bagay na ito. Hindi napigilan ni Song Suijing ang pag-urong sa likod ni Ye Zuan. Ang mga nilalang na may maraming paa tulad ng octopus, alimango, alupihan, at maging ang mga higad ay nakakatakot, lalo na ang mga malalaki. Mabuti naman, hayaan mo akong gawin. Itinaas ni Song Suij ang kanyang palakol at direktang sumugod. Maghintay ka dito, pupunta din ako at titingnan. Sabi ni Ye Zuan at sumunod. Ang mapa na ibinigay sa kanya ni Lin Wenyu ay nagpapahiwatig na sa unang bahagi ng palasyo sa ilalim ng dagat, magkakaroon ng hindi hihigit sa isang Dragon Strength Saint Beast. Simula sa gitnang bahagi, magkakaroon ng 2 o kahit 3 Dragon Strength Saint Beasts. Tulad ng para sa ikalawang bahagi, ito ay kapareho ng unang bahagi, hindi hihigit sa isang lakas ng dragon. Ang Heavenly Water Continent ay napakalayo mula sa Bloodstone Continent. Kahit na ang isang eksperto na may 3 dragon strength ay mangangailangan ng higit sa 1 buwan para makadaan sa ilalim ng dagat na palasyo. Kaya naman, malayo pa ang mararating. Sumugod sina Ye Zuan at Song Suijing. Itinaas ng huli ang Flaming Sun Axe at tinadtad ang isa sa mga galami, ngunit hindi niya ito maputol. Napakatigas, kunin mo ang isa pa kung palakol. Sumigaw si Song Suijing at buong lakas niyang itinaas ang Flaming Sun Axe. Rip! Naputol ang isang galami ng octopus at nahulog sa lupa. Si Ye Zuan ay humakbang pasulong at naglaslas gamit ang kanyang 8 Desolations Great Sword. Rip! Naputol ang pangalawang galami ng pugita. Gayunpaman, ang ikinagulat ng dalawa ay ang galami ng octopus na kakaputol lang ni Song Suijing ay tumubo. Napakalakas ng kakayahan sa pagbawi. Natigilan si Ye Zuan. Isang bagong galami ng octopus ang tumubo sa lugar. Ang kakayahan sa pagbawi na ito ay lubos na kahanga-hanga. Gayunpaman, pumunta pa rin si Ye Zuan dahil sa curiosity. Handa siyang lamunin ang galami ng octopus para makita kung magkano ang halaga nito. Sa sandaling ito, isang pagbabago ang naganap. Ang dalawang pinutol na galami ng pugita ay biglang nagsimulang umikot, at pagkatapos ay naging pugita na kasing laki ng unan. Nakakadiri, si Song Suijing, na lumitaw ng wala saan, ay walang kamalay-malay na umatras. Damn, it can actually split apart. Go to hell. Nagulat din si Ye Zuan. Muli niyang inihagis ang kanyang espada at pinutol sa kalahati ang maliit na pugita. Sa pagkakataong ito, hindi na nahati ang pugita. Damn it! Para lang itong flower vase. Wala man lang ni isang puntong lumalamon. Mukhang kakainin ko ito ng buo. Nagmura si Ye Zuan sa kanyang puso. Pinahit niya ang kanyang ulo at sinabing, ako na ang bahala sa malaking ito. Sige, tumango si Judge Song. Pagkatapos, si Ye Zuan ay direktang sumugod palabas. Hindi niya inatake ang mga galami. Direkta siyang makakahanap ng problema sa pangunahing katawan. Lumiko siya sa isang sulok at nakita niya ang isang malaking puting pugita na nakakabit sa dingding. Pinagmasdan niyang mabuti at nakita niyang mahigit 20 metro ang haba ng mga galami. Kitang-kita kung gaano kalaki ang puting pugita. Nakita rin ng malaking puting octopus si Ye Zuan. Agad nitong binawi ang mga galami nito at inihampas kay Ye Zuan. Ang bilis ng pag-atake nito ay mas mabilis pa kaysa sa Asher Sea Serpent. Bang! Tumama ang galami sa sahig, na naging sanhi ng panginginig ng lupa. Upang maiwasang mahati ito sa mas maliit na octopus, direktang pinili ni Ye Zuan na umiwas at dumiretso. Sa kabuuan, may 4 na galami ang umaatake sa kanya. Sa kabutihang palad, mayroon siyang 8 Barren Wind Formation. Maaari niyang gamitin ang 8 matutulis na talam upang iwaksi ang mga galami. Sa isang iglap, nakarating siya sa harap ng malaking ulo ng octopus, handang bigyan ito ng isang nakamamatay na suntok. Ngunit sa sandaling ito, gurgle, gurgle,
Ang utak ng malaking octopus ay biglang naglabas ng agos ng kulay yulang itim na tinta mula sa bilog na bibig nito. Nagmamadaling umiwas si Yezuan. Walang tumama ang tinta at naging itim ang dingding. Sizzle, isang kakaibang tunog ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Ibinaling niya ang kanyang ulo at nakita niyang corrode na ang mga bato at siwid sa sulok. Ang mundong ito ay puno ng mga kakaibang bagay. Ang isang pugita ay talagang makakapaglabas ng makamandag na tinta. Ngunit nararapat kang mamatay. Ang lakas ng loob mong takutin ang aking kasintahan. Umungol si Yezuan sa kanyang puso. Ang 8 matutulis na talam ay agad na bumuo ng isang matalim na kono at nagsimulang umikot sa napakabilis na bilis. 8 Barren Wind Formation, Sky Rush. Boom! Agad na napasok ang malaking ulo ng octopus. May 3 puso daw ang mga octopus. Panoorin kung paano kita sinasaksak sa isang salon. Hindi binaygo ni Yezuan ang kanyang pagbabantay. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake at gumawa ng ilang malalaking butas sa ulo ng octopus. Nabasag pa niya ang sako ng tinta, dahilan para tumilapon ang kulay ube itim na tinta. Ang malaking octopus ay hindi gustong mamatay ng ganoon lang. Bago ito namatay, naalala nito ang lahat ng galami nito at nagluwa ng napakalaking tinta, na pinipintura ng itim ang buong lugar. Ngunit bago iyon, umalis na si Yezuan sa lugar. Napakalakas ng lason. I wonder kung makatiis ba ang myriad flower bloodline ko. Si Yezuan ay umatras sa sulok at hindi napigil ang magsalita. Matapos mamatay ang malaking octopus, tinipon niya ang bangkay nito at sinimulang lumunin. Ang ganda talaga ng bangkay ng Saint Beast. Katumbas ito ng 3 soul condensing stones. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Bumalik siya sa kinaroroonan niya at sinabing, ito ay kaluluwa ng Saint Beast. Ngunit, dahil hindi pa nadudurog ang Heavenly Core mo, kukunin ko muna. Upang ang isang Heavenly Core Warrior ay makapasok sa ika-4 na kaharian ng Spirit Realm, kailangan muna niyang linangin ang kanyang core essence hanggang sa limitasyon nito, pagkatapos ay basagin ang kanyang core at mabuo ang kanyang soul. Pero, ang magkapatid na duo na ito ay nakalusot pa lang, kaya hindi na nila ito kailangan pang gamitin. Kunin mo na. Tumango si Song Sui-jing. Pagkatapos nito, agad na nilamon ni Yezuan ang bangkay, nadagdagan ang kanyang devouring crystal essence ng 100,000, na katumbas ng 10 soul condensing stones. Tinansya niya na pagkatapos pumatay ng ilang daan pang Saint Beasts, makakalusot siya sa Strength Realm. Ang dugo ng Asher Sea Flood Dragon at ang dugo ng Dark Gold Flood Dragon ay parehong dugo ng dragon, kaya kailangan ko pa ng isa. I wonder kung mayroon pa bang Flood Dragon sa Underground Palace na ito. Kung mayroon man, kapag nakapasok na ako sa Strength Realm, magagawa kong i-upgrade ang Myriad Beast Bloodline sa Beast King Bloodline. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Napakaraming profound beast sa daan. Kahit na hindi sila kasing halaga ng mga Saint Beast, maaari pa rin silang mag-ipon. Sa isang araw lang, nakakuha si Yezuan ng 10% ng kanyang mga puntos sa karanasan. Kung mayroon pa siyang 10 araw, dapat ay makalusot siya sa limitasyon ng Heavenly Core Realm. Sa puntong iyon, magagawa niyang makapasok sa Strength Realm kasama ang 10 iba't ibang Beast Souls. Walang araw o gabi sa Underground Palace. Si Yezuan at ang dalawa pa ay hindi mabilis na naglakbay. Umupo na lang sila at nagpahinga nang wala silang magawa. Si Song Sui-jing at Judge Song ay pumasok sa Yin at Yang State para magtanim, at binabantayan sila ni Yezuan.